Good morning mga bro at sis. So ngayong araw po mga bro at sis ay pag-usapan natin ang role ng Supremo. Napapansin po natin mga bro at sis ay marami sa ating mga chapters ang walang Supremo. At hindi lang chapter, mga munisipyo or executive council o kaya naman provincial executive council. So bakit po natin kailangan na magkaroon ng mga Supremo sa chapter, sa Municipal Executive Council at sa Provincial Executive Council? Dito po mga bro at sis sa ating Blue Book, narito ang role and function of Supremo. Unang-una, ang Supremo daw po ay will act as judiciary. Ano pong gusto sabihin nun? In cases where there are misunderstanding between the officers of the chapter and the founder regarding the implementation of the Constitution and bylaws, as well as internal rules or implementing regulations, the Supremo shall resolve the same guided with wisdom for the common good of the organization. Sabi po dito, pag meron daw hindi pagkakaunawaan ang chapter president at ang founder tungkol sa pag-implement ng mga CBL, pwede pong pumagitna ang ating Supremo. O kaya naman, merong mga internal rules ang ginawa ang chapter o mga implementing regulations, diba? Meron tayong mga IRG, implementing rules and guidelines na sinasabi o IRG, ay pwede pong pumagitna ang ating Supremo. Siyempre, guided with wisdom. Ano po? Kasi pag sinabing Supremo, nasa kanya na ang experience, di ba? Experience at know-how para ma-solve ang ating mga problema, no? Para sa common good ng ating organisasyon o chapter. Pangalawa, the Supremo shall be the one to decide the appropriate penalty of any violation of our rules after the same have been recommended by the chapter through resolution duly endorsed by the chapter chairman and the founder of the chapter, and further endorsed by the municipality, city, and provincial chairman to their Supremo. So dito po sa letter B, para siyang judge ang ating Supremo, kaya nga judiciary. Ngayon, may mga penalties na binibigay ang ating chapter, ang ating munisipyo at ang ating province. Ngayon, titingnan ito ng ating Supremo kung ito ba ay karapat-dapat o baka naman pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan. Ano po? So, ito po ang may final say po ng mga penalties, appropriate penalties sa ating mga erring members, yung mga nagkakasala ng mga members, para ma-determine kung light penalties o slight, medium or grave, less grave or grave misconduct. Mga penalties ay ang magdedetermine po ang ating Supremo. Kung tama naman o appropriate ang penalty, ay go dyan ang ating Supremo. Pangatlo po, the Supremo shall recommend to the League of Founders any rules and regulations to be passed that are for the common good of the organization. Ang ating pong Supremo ay pwede mag-recommend sa mga founders ng mga rules and regulations para po sa ikabubuti ng ating organisasyon. Number 4, during the meeting, chapter, municipality, city, provincial, or regional or national, the Supremo shall not participate in the entire duration of the meeting. If the Supremo wishes to participate, he may do so at any time. However, in case of conflicts arises between the founder and the officers of the organization, he loses his authority as Supremo and shall be barred in rendering decision or opinion on the matter. The conflict shall be resolved by other Supremo who did not participate in the deliberation of the issue. Dito po sa number 4 mga bro at sis, ang ating Supremo po ay hindi kinakailangan na mag-attend sa mga meetings. Lalo na kung may mga issues, concerning issues na tinatalakay ng both parties. Ngayon, kung gusto niya mag-attend
wala naman pong problema. Pwede naman po yun. However, sabi dito, he loses his authority. Yung authority niya as supremo, as supremo, para mag-decide kung sino ang tama at mali, kung ano ang dapat gawin, ay nawawala po yun. So, ibibigay po yan sa isang supremo na hindi nag-attend nung meeting kasi hindi niya alam kung ano nangyari. So, he will just base on the merits of the decision o merits of the arguments between parties. No? Kung ano yung argumento ng magkabilang grupo, yun lamang po ang kanyang pag-aaralan. Last, number 5, in the closing part of the meeting, the Supremo may give his message uplifting the morale of the members, and he may give his opinion about the minutes of the meeting that may inspire the members in supporting the cause of the organization. Sa pagtatapos po ng mga meeting, mga bro at sis, na po, syempre, kailangan natin na magsalita ang ating Supremo para naman po magbigay ng mga words of wisdom or encouragement, yung mga messages na pwedeng i-uplift o magpataas ng moral ng ating mga members. So, kailangan po natin marinig ang boses ng ating Supremo para naman magbigay na rin ng mga opinion kung ano ang kanyang opinion tungkol doon sa mga minutes na napag-usapan during the meeting. So, sana naman po mga bro at sis ay meron kayong natutunan o kaya naman nakuhang mga informasyon tungkol sa ating segment sa ngayon, ang role and functions of the Supremo. Sa inyo pong mga katanungan mga bro at sis ay pwede po kayong magbigay ng inyong mga kuro-kuro para naman po ating mapag-usapan at mapagbigyan ng linaw sa ating mga susunod na mga talakayan. Sa muli po, ito ang inyong founder, DJF Tingkala ng PGBI Alab Group of Chapters. Dito po yan sa Tabaco City, Albay, Bicol. Mabuhay po ang lahat ng Guardians.